Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Atin nang nasaksihan kung papaanong nasindihan ang ikaapat na kandila ng Adbyento, pagpapakita sa atin na nakumpleto na natin ang 4 na linggo ng paghahanda at ilang araw na lang Pasko na. Isisilang na, gugunitain na natin ang napakahalagang araw ng pagdating ng ating tagapagligtas, si Jesus na Panginoon at Diyos. Mula sa ating ikalawang pagbasa hango sa sulat sa mga Hebreo, sinasabi sa atin kung sino ba itong Jesus na ito at ano ba yung ibig sabihin ng kanyang pagdating. Sabi dito sa sulat sa mga Hebreo, noon ang mga ninuno natin, ang mga mas nauna pa sa atin, kapag sila ay sasamba sa Diyos, sila ay nagsusunog ng mga hayop. Nag-aalay sila sa kanilang mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Umaasang ang kanilang panalangin ay pakikinggan at ibibigay. Halos ganito ang pamamaraan ng kanilang pagsamba. Naghahandog, nagsusunog ng mga alay ng mga hayop. At ginagawa nila ito sa tuwing sila ay magdarasal, sa tuwing sila ay may hihilingin sa Diyos, sa tuwing sila ay mayroong ipapakiusap sa Diyos. Kaya isipin na lamang natin na noong panahon na yon, gaano karami kaya ang altar na pinagsusunugan nila ng kanilang handog na mga hayop. At gaano kaya karami ang mga hayop na kanilang sinusunog para sa kanilang mga pangangailangan. Pero sa ikalawang pagbasa, binigyang diin ang napakahalagang misyon ni Jesus. Sinasabi dito, noong si Jesus ay dumating siya bilang handog. Nang siya'y ipako at mamatay sa krus, yun na yung pinakatampok na pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili bilang handog, at ang kanyang kamatayan ay para sa katubusan ng marami. At ginawa ito ni Jesus ng isang beses lang at hindi na kailangan pang ulitin, sapagkat ang minsang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus ay sapat na para mailigtas ang sanlibutan. Kaya nga, sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa, inaalaala natin ang napakahalagang pangyayaring ito sa kasaysayan ng kaligtasan, kung saan si Jesus ay nag-alay ng kanyang sarili at siya'y tunay na naging tagapagligtas ng sanlibutan. Ito yung mahalagang ipinapaalaala ngayon ng ikalawang pagbasa. Kaya sa totoo, di ba, hindi nakapagtataka na noong dumalaw si Maria kay Elizabeth, si Elizabeth napuspos ng Espiritu Santo, at dahil doon siya'y nakapagsalita ng mga salitang mula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At nasabi niya kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ba naman ako, sabi ni Elizabeth, para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, yung sanggol sa aking sinapupunan, naggagalaw sa tuwa. At sino ba naman ang hindi matutuwa kapag alam mo dumating na, narito na si Jesus na tagapagligtas. Siya na mag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan.
ang ating Mesiyas, ang ating tagapagligtas. Kaya ramdam na ramdam yon ni Juan Bautista na nandoroon sa sinapupunan ni Elizabeth. Kaya ganito ang kapangyarihang hatid ni Jesus na anak ng Diyos. Hindi pa man sa ipinapanganak, nasa tiyan pa man siya ng kanyang ina, ramdam na ng mga nasa paligid niya ang kanyang presensya. Papaano pa kaya kapag siya isinilang na? At papaano pa kaya kapag nagsimula na siyang mangaral? At papaano nga kaya kung bago siya bumalik sa Ama, iniwan niya sa atin ang sakramento ng kanyang presensya, ang sakramentong nagpapabanal, ang sakramento na nagsasabi, hindi ko naman kayo lubosang iniwan, sapagkat iiwan ko sa inyo ang mga sakramento na kailangan ninyo upang manatili akong kasama ninyo. Kaya sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa, kasama natin si Jesus. Si Jesus ay nasa sa inyo, bayan ng Diyos. Si Jesus ay nasa salita ng Diyos na ipinapahayag. Si Jesus ay nasa tagapagdiwang ng banal na misa. Si Jesus ay nandoroon sa kanyang katawan at dugo na tinatanggap natin sa komunyon. Buhay na buhay si Jesus, narito ang kanyang presensya. Kaya nga, kung si Elizabeth ay nakaramdam ng kakaibang kasiyahan at na-inspire sa pamamagitan ng Espiritu Santo at mismong yung sanggol sa kanyang tiyan ay naglulukso sa tuwa, di ba dapat ganoon din ang ating mararamdaman? Di ba dapat ganoon din tayo sa bawat pagdiriwang natin ng banal na misa? Na tayo ay napupuspos ng Espiritu Santo, na tayo ay para bang gustong-gustong maglulukso sa tuwa, sapagkat malinaw, nandirito kasama natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng kaligtasan, ayon sa ikalawang pagbasa, ay minsan lamang. Hindi na ito uulitin pa ni Jesus. Isang beses lang siyang mamamatay sa krus, isang beses lang siyang mag-aalay ng kanyang sarili, pero ang epekto, ang bunga nito ay pang magpakailanman. Hindi pa man tayo ay pinapanganak noon, sinakop na tayo ng pagliligtas na ginawa ni Jesus. Kaya nga, pwedeng-pwede na nating sabihin, ligtas na tayo. Salamat sa pagkapako, pagkamatay ni Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay, sapagkat tayo'y tunay na kanyang iniligtas. Pero hindi pa. Anong ibig sabihin? Oo, dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus, ligtas na tayo. Pero habang tayo'y nandirito sa mundong ito na makasalanan at patuloy na naglalakbay at nakikibaka sa kasalanan, hindi pa tayo lubusang ligtas. Ibig sabihin, nagawa na ni Jesus ang kanyang misyon. Nagawa na ni Jesus ang dapat niyang gawin para tayo iligtas. Ikaw naman, gawin natin yung dapat nating gawin upang maging ganap ang pagliligtas na ito ni Jesus. Ibig sabihin, habang tayo'y nandirito sa mundong ito,
Sikapin natin na mamuhay ayon sa inaasahan ng Diyos. Sundin ang kalooban, ang kagustuhan ng Diyos. Umiwas sa masama, sa kasalanan, sa hindi magandang pamumuhay. Sa ganyang pamamaraan, may malaking pag-asa tayo na dumating man ang oras ng ating kamatayan, makakaharap tayo sa Diyos na karapat-dapat. Kaya iyan yung magandang pagnilayan sa ating mga pagbasa ngayon, ika-4 na linggo ng Adbyento, 2 araw bago ang Pasko. Amen.